Nagsalita na ang mga anak ni Ricky Davao na sila Ricky Mai at Ara, hinggil sa pagpanaw ng kanilang ama, ayon sa kanilang opisyal na pahayag. It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father, Ricky Davao. He passed away peacefully, surrounded by his children and loved ones, after bravely facing complications related to cancer. For more than 4 decades, he dedicated his life to the craft of acting and directing. His remarkable body of work and award-winning performances have left a lasting legacy that will continue to inspire. Most of all, he was a loving father, brother, son, and friend. We are deeply grateful for your prayers, love, and kind messages during this difficult time. Details about his memorial service will be shared soon. I love you so much, Papa. Isang malungkot na balita sa showbiz industry, isang veteran actor at director na si Ricky Davao na mayapa na sa edad na 63 years old. Kaya naman ating balikan ang video clips sa kanyang huling interview na nasa social media bilang pagbabalik tanaw at selebrasyon na nagpapatunay na mahalaga ang naging ambag sa industriya ng veteranong aktor na si Ricky Davao. Wow. Ano ba? I earn more sa doing films and television series, lalo na mga teleserye ngayon. Pero doing theater talaga is like, for me, is parang going back to where I started. Kumbaga sa kotse, naluluma, kailangan mag-tune up. And then, pag bumalik ako sa teatro, parang 2 feet on the ground ulit. Nag-iiba kasi iba ang dedication, iba ang discipline. Brief lang sa teleserye kasi as is where is, you get the script, memorize, and then you act. And sometimes madalian kasi bukas ilalabas na. So yung mga emotions, meron kang mga cabinet of emotions, yun na lang bukas na bukas. Unlike sa theater, you have time to study the script, discuss it with the director, the writer, and with your co-actors. You have time to experiment, to memorize. Iba ang high. Priceless. Ako nga, kahit walang bayad, basta maganda yung role sa gagawin ko. Pero hindi okay. Sorry. Ako nang bayaran, Jack. Ako nang bayaran. Pero but it's magical when you're performing on stage and in front of an audience who gumanong ka, diba? Naiyak ka ng konti, naiyak din sila. Nagpatawa ka na. That's magical. Hindi na mabayaran yun. Hindi kilabutan ako habang kinikwela. Pero I don't know how to define it Basta grabe. High na high ka, in ecstasy when you're performing, lalo na pagka maganda yung material, and then yung audience mo, ibang klase rin yung you get a quick response live unlike sa TV and film, you wait for the editing, for the music, lahat, and then papanoorin mo pa lang. Pero ito, actor's medium ito Pagbukas ng kortina, ng ilaw, that's point of no return. Magkamali ka dyan, that is part of your scene. Ganon. So, basta heavenly, magical ang pagbabalik sa teatro. Yeah. Thank you. Laging in-advise mo kaya sa anak mo na pursuing showbiz na Which one? Well, dalawa sila nag-aartista si Ricky May at si Ara. Well, pareho lang naman, be professional, the usual na Tapos siyempre dinadagdag ko yung mga sinasabi nila Eddie Garcia na you're paid to wait. Acting is free, you're paid to wait. Kasi iba nagrereklamo, ang tagal ng shooting na ganun talaga. Wala tayong magagawa, di ba? Yun. Saka basta ni Eddie Garcia. Oo, dati. Kasi naririnig niya, tagal naman, ganito, ganun. Guys, gano'n siya na, your acting is free. Huh? You're paid to wait. Your day is paid. Ngayon meron ng yung day mo is 16 hours na lang. Natutupad naman na. Oo,
natutuloy. Minsan na may konting pakiusap 1 hour, pero hindi katulad dati na talagang 7 ang call time, ang tapos mo 7 the following day. 7 to 7 a.m. ka, gano'n, di ba? Or 7 a.m. to 12 noon the following day, di ba? 35 hours, 40 hours. Kaya naman pala. Ha? Kaya naman Pwede, oh, pero of course, siyempre may adjustment. May adjustment yon pati sa producers, additional gastos. Siyempre, dodoble na. Tapos depende na lang sa mga producers at saka sa mga nagpapatakbo kung sige, babawasan natin ang quality, quantity ba? So, kaso we're going global we're going regional, di ba? Ang shows natin na may Netflix na, binibili na Netflix, tapos binibili rin ng iba-ibang bansa, nakakatuwa. Di ba? Malakas tayo sa Southeast Asia, ang mga Filipino drama. Ang BMX, malakas. Itong 2010, magka-counselor sa Quezon City. Actually, ayoko sana. Tapos, kinausap ako. Actually, halos napilitan talaga. Tapos, wala naman daw akong gagastusin. Pero nakagastos din ako. Bigla na lang, on the second week or third week of the campaign, tumawag sa akin, taga Viva. May meeting daw. Kasi may problema sa election, sa campaign. Okay. So pagdating ko doon sa meeting, may abogado ng COMELEC, ng Viva, ng GMA, at saka ng Unitel. Sabi ko, bakit ano nangyari? Kasi may movie ka, Working Girls, lalabas during the campaign. That's a criminal offense now for an actor running for a position. So, kinausap ako ng Viva. Nandun pa si Ma'am June, andun ang representative na Unitel. Yun. So, kung itutuloy, nakiusap sila kung pwede akong wag nang tumakbo. Ay, ngayon, 1? Ha? Working Girls 1? 2. Kami nila uge. Mas political din yun. Oo, yun. So, sabi ko, sige, just give me time to tell kung meron man mga tumutulong sa akin, di ba? Yung mga followers ko, eklat, di ba? To tell them. So, they gave me 3 days. So, nag-resign na ako. Nag-withdraw ka na. Nag-withdraw na.